Ako po'y nasave noong June 8, 2013. Ako po'y nagkaroon ng polyps sa colon. Kaya ako po nalaman dahil nga ako'y nahirapan akong dumumi at halos sa puro dugon lang dinudumi ko. Sumasakit ang tiyan ko. Ang sabi ng aking anak, Dad, magpa-colonoscopy ka para malaman kung anong sakit mo. So on that day, nagpa-colonoscopy ako. Ang sabi ng aking doktor, na si Dr. Labuyog, isang consultant ng Makati Medical Center, meron kang polyps sa colon, kailangan operahin yan. Ang sabi sa akin, ito, meron akong kinuwang laman sa iyong polyps, ipabiopsy mo. At pagkatapos, dalhin mo sa akin para malaman kung resulta, kung malignant ba. Ngayon, nag-iisip ako. So pumunta ako ng hospital, dinala ko yung laman ng aking polyps, pinabiopsy ko. After a month, that was June 8, bumalik ako sa kanya, pinakita ko yung resulta. Ang sabi niya sa akin, kailangan natin ang operahin. Puputulin natin yung bituka at dudugtungin dahil baka kumalat pang iyong polyps. Ngayon, baka pag pinatagal mo pa yan, baka mag-undergo ka ng dialysis. So, sabi ko sa kanya, sige Dok, kasapin ko muna yung mga anak ko. Ang sabi ko naman, sa isip-isip ko, baka makatulad ako ng aking misis. Kailan lang na binawian ng buhay. Kasi na-hospital siya noong February sa National Kidney Center. Inopera siya sa kidney. Hanggang pag after nung na-opera siya, hindi na siya nakakain. Nag-cardiac arrest siya, nagpumatos. Hanggang binawian siya ng buhay noong April 23, 2013. So sabi ko, kagagaling ko lang sa gastos, I spent more than $500,000 sa National Kidney Center. Sabi ko, paano ba to? Operahin na naman ako. Ako'y natatakot, baka mapagaya ko sa kanya. So, nung pag-uwi ko ng bahay, nasalubong ko aking kababayan na si Erwin Tabunya, na taga-Bugo. Alam ko na, nung 2006, mayroon siyang, year 2006, mayroon siyang karamdaman na hepatitis. Putlang-putla na siya, payat na payat siya. Biglang gulat ko nung nakita ko siya nitong June 8, nung umaga. Sabi ko, Dong, sinong doktor nagpagaling sa iyo? Ang taba mo na ngayon, tsaka namumula ang butis mo. Ang sabi niya sa akin, walang doktor nagpagaling sa akin, kundi yung mahal na Panginoong Hesukristo. Sabi ko sa kanya, saan yun? Sabi niya sa akin, doon sa Jesus Miracle Crusade sa Moranto, Quezon City. Sabi ko, baka gusto mong sumama? Sige, sasama ako, pero hindi ko sinabi sa kanya may taglay ang karamdaman ako. Sabi niya, sige, daanan kita ng alas 12. Mag-ready ka lang kasi pupunta kita sa bahay mo, isasama kita ron sa Moranto. So, ako naman, pagdating na alas 12, nag-ready na ako. Pagtingin ko rin ng oras, sabi ko, 1:30 na, wala pa siya. Baka hindi matutuloy, sige, matulog na ako. May kumakatok. Yung pala, siya na. So, hindi na dalawang isip ako, sumama na ako rito sa gawain na ito, sa Moranto. Pagpasok ko pa lang dito, pag-akyat ko dyan sa hagdanan na yan, tumatayo ang aking balahibo at ako'y kinalabutan. Unti-unti lumuluha ang aking mata. Sabi ko, totoo nga, may buhay ang Panginoong Hesukristo rito. So, sabi ko, sa isip ko, magpabautismo na ako. Tatanggapin ko ng bautismo. Sabi ko, Dong, magpabautismo na ako. Totoo pala, mayroon buhay palang Panginoong Hesukristo rito. Amen. So, yun, madalit sabi, nagpabautismo ako. That was a Friday yata yun, June 8. So, nung linggo, yun, naramdaman ko pag sumasakit ang tiyan ko, pag nag-joyful song na, parang nawawala siya. Nawawala. Hanggang sa ngayon, medyo naging normal na ang
dumi ko. So, praise the Lord. Talagang Praise napakabait the niya. Lord. Pinagaling niya ako. So, hindi na ako naoperahan. Wala na akong gamot na iniinom. So, napakabait niya. Pinapagaling niya ako. So, ang pangalawang pasalamat ko sa kanya, binago niya ang buhay ko. Dahil nung panahon, napakarami kong babae. Ako dati may-ari ng Roberts Disco sa IDSA, Mark's Grand Iyaw sa Boni, Mark's 2 sa Cainta. Ang sabi ng kapatid ko, Kuya, tigil mo na yan. You are the one creating the prostitution. So, nag-decision naman ako, tama nga. So, tinigil ko na nga ang lahat. Pati babae, wala na. Talagang wala nang naiiwan dahil wala na rin misis ko. So, binago niya ang buhay ko. Wala na. Amen. So, basta yun, pag sumasakit ang tiyan ko, wala, sa bahay, kinakanta ko na yung nagjo-joyful song na lang ako pag sumasakit. Nung panahon, nung di pa talaga sumasakit ang tiyan ko, kinakanta ko na yung Mahal Kita, Panginoon. Praise the Lord. Kinakanta ko palagi yung Mahal Kita, Panginoon, mahal kita sa buhay kong ito, sa'yo lamang maglilingkod, sa'yo ako'y susunod, sa'yo Panginoon. Kaya malaking pagpasalamat ko sa Panginoon Jesucristo dahil binago niya ang buhay ko. Sa lahat ng kabutihan, nagpapasalamat po sa Kanya. Sa lahat ng pagpupuri, pagpasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo.